Kumusta na ba ang lahat? Nakapag-adjust na ba kayo sa krisis natin ngayon? Huwag kayong mag-alala, lahat naman tayo ay apektado niyan. Kahit nga ang automotive industry ay naaapektuhan din. Tumamlay ang bentahan ng mga ICE vehicles o yung mga sasakyang naka-internal combustion engine. Malaki ang ibinaba ng sales nila kumpara sa last year ng kaparehas na months. Base po sa mga informasyon mula sa CAMPI or Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines at saka ng TMA or Truck Manufacturers Association, February 2025 ay nakabenta ng total of 76,768 na mga brand new sasakyan. Pero ngayong natapos ang February 2026, umabot lang sa 69,538 ang total ng mga nabentang brand new sasakyan. Tanggap naman nila na mahina ang benta kasi nga last year ay hinagupit tayo ng sunod-sunod na mga kalamidad. Bukod pa dyan ay sobrang nakaka-turn off yung mga issue ng korupsyon at politika last year. Kaya pagpasok po ng January 2026 ay bagsak ang bentahan ng sasakyan. Pero kahit papano naman daw ay medyo bumawi nitong February. Ayon po yan kay Jose Maria Atienza na presidente ng CAMPI. Kaya nga lang guys, may bagong issue na naman ngayon na makakaapekto talaga sa decision making ng mga possible buyers ng sasakyan. Kasi nga nagkaroon naman ng gera sa Middle East. Hindi magkasundo ang Iran at saka Amerika. So ang result ay tumaas ng tumaas ang presyo ng gasolina, especially diesel, at iba pa mga petroleum products. And wala pa pong senyales na magkakasundo itong dalawang magkaaway na bansa. Kaya malabo po tayong magkaroon ng price rollback. Hindi lang yon, nanganganib pa nga po tayo na maubusan ng supply ng langis. Sa buong buhay ko nga po ay ngayon ko lang naranasan yung inire-report sa balita kung hanggang kailan na lang ang itatagal ng supply ng langis natin kung walang makukuhang panibagong supplier. At kung hindi po ako nagkakamali ay hanggang katapusan na lang daw ng June. Sobrang taas na nga ng presyo, wala pa tayong makuwanan. Kaya karamihan ng mga kababayan natin na nakaplano talagang bumili ng sasakyan ngayong 2026 ay ibinabaling yung tingin nila sa mga energy efficient vehicles katulad ng mga hybrid at saka EV. Tumaas nga daw po ng 600% ang mga inquiry sa mga hybrid at EV. Dahil dyan, itong mga car companies, especially yung mga galing ng China, ay mag-expand ng mga line-up nila noong mga pwede nilang may offer na energy-efficient vehicles para sa mga Filipino buyers. Noong February last year, bumenta ng total of 3,416 sa electrified segment. Ngayong taon na to, nung matapos ng February, ay nakabenta na po ng 5,701 units. Karamihan po ng mga nabentang units na yan ay yung tinatawag na HEV or yung hybrid electric vehicle na umabot po sa 4,551 units. Sinundan naman po yan ng BEV or yung battery electric vehicle na umabot sa 594 units. And then sumunod naman po dyan yung tinatawag na PHEV or yung plug-in hybrid electric vehicle na umabot naman po sa 556 units ang nabenta ngayong February 2026. At dahil lumakas po ang bentahan nitong mga energy efficient vehicles, umaabot na nga daw po tayo ngayon sa nagpapanic buying yung mga gustong magkaroon nito. Kung noon ay EV is the future, ngayon daw ay EV is now. Electric is not the future. It is now. EVs are ready. Electrified mobility is now available. The market must embrace it in order for them to experience and feel immediate savings. Ayon po yan dun sa social media post ng BYD Managing Director na si Bob Palangka. Nagpapanic buying na daw ng EV ang mga Pilipino. Mas marami na daw mga Pilipino ngayon ang pinipili ang BYD over dun sa mga veteran Japanese brands. At hindi nga po nagsayang ng panahon itong BYD, ipinakita nila yung kakayanan ng mga DMI lineup nila dahil nagsagawa po sila ng 3-day trip from Manila to Bicol region na umabot po sa total of 687 kilometers. Binyahe po nila yan sa isang full charge lang para maipakita sa mga Pilipino na yung range anxiety ay hindi na uso sa BYD. Pero syempre guys, yan ay ayon din sa BYD. Kung po sa mga interesadong bumili ng EV, huwag kagad kayong magpapadala.
Siyempre, pag tinanong nyo yung mga nakabili na ng EV or yung mga ahente ng EV, lahat ng maganda ay sasabihin yan. Naniniwala naman po ako na tumaas talaga yung mga inquiries nila or even yung sales nila dahil nga sa oil crisis. Pero mahirap naman pong paniwalaan na nagpapanic buying ng EV ang mga Pilipino. Ang advice ko lang po dun sa mga interesadong mag-switch na sa hybrid or EV ay pag-aralan nyo po muna itong maigi. Marami po kasi ang pros and cons. Araw-araw po kayong manood ng balita, obserbahan nyo muna kung ito bang oil crisis natin ay tatagal or lilipas din naman. Katulad po ng palagi kong sinasabi dito sa programa natin, yung pagbili ng sasakyan ay hindi nakukuha dun sa pagmamadali. Kaya kung hindi mo pa naman talaga kailangan na bumili ng sasakyan, ay wala namang masamang ipagpaliban mo muna. Kahit hanggang sa medyo humupa yung oil crisis natin. Lalo kung ang kukuhanin mong sasakyan ay ipapasok mo sa car loan, baka mahirapan ka sa paghuhulog pagkasabay-sabay na nagtaasan yung mga presyo ng bilihin, ng kuryente, at ng iba pang mga basic necessities. At kung meron ka namang sasakyan na, ay mahalin mo muna yung sasakyan mo. Katulad nga po nung nabasa ko kanina, the most practical car is the one that you own right now. So guys, I hope na nakatulong itong mga konting impormasyon na napagkwentuhan natin ngayon. Kung meron po kayong mga gustong idagdag dito sa mga nasabi ko, ay pwede nyo po yung ilagay sa comment section natin sa baba. Huwag nyo lang pong kakalimutang mag-like at saka mag-share. Uli ito po si Kuya Mikmik na nagsasabing palagi kang lamang pag marami kang alam. Bye-bye!